morning, Philippines. Ngayon po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay araw ng linggo, December 8, 2024. Pag-usapan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong balita na ayon kay Ace Barbers, dapat daw po imbestigahan at kontrolin itong mga vloggers sapagkat di umano ayon sa kanya. Ito ay nagiging sanhi ng mga kaguluhan. Kaya dapat pigilan o kontrolin ang mga vloggers na ito. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Mukha yatang tuluyan ng naluluko ang gagawin ito na si Barbers. Nagagalit siya sa mga vloggers sapagkat ang mga vloggers lamang ang nakakapagsabi sa sambayan ng Pilipino ng kanilang mga kabulastugan sa Kongreso. Kung wala pong mga vloggers na nagbibigay ng informasyon sa sambayan ng Pilipino, hindi po natin malalaman kung gaano kakurap, kung gaano ka gago itong mga kongresista na to na nasusuhulan ng malaking pira upang gaguhin ang sambayan ng Pilipino. Sira ulo po, gago itong si Ace Barbers. Nagagalit siya sa mga vloggers sapagkat nabubuko sila sa kanilang mga kagaguhan. Ikaw, Ace Barbers, putang inang dahil sa sobrang kurakot katulad ng mga kasama mo dyan sa quad ko. Kaya nagagalit ka sa mga vloggers. Nang sa gayon, hindi masabi sa publiko ang mga pagnanakaw na ginagawa nyo. Sa totoo lamang po, sasabihin ko sa iyo, Ace Barbers, ang 19th Congress ang pinakakurap sa kasaysayan ng Pilipinas. Bakit? Sapagkat dahil lamang sa pira, nasusuhulan kayo ni Martin Romualdez at ang bangag na Pangulo at ni Lisa Marcos. Kaya hindi lang kayo basta tuta dyan sa Kongreso. Kayo ay mga aso. Lalo na ikaw, si Ako, si Fernandez, si Abante, si Luistro, si Paduano, yan, si Joel Chua, si Saldico, si Kimbo, lahat kayo dyan, mga kurap. Kaya galit na galit ka, Barbers, sa mga vloggers sapagkat hindi nakakalusot sa mga vloggers ang kalokohan nyo. Ang mainstream media ay nakokontrol nyo sapagkat tatanggalan nyo ng lisensya kapag kayo ay inatake. So, ang mainstream media hindi nagbabalita ng mga kalokohan nyo. Pero ang mga vloggers na hindi nyo kayang bayaran, doon kayo galit. Alam mo, Barbers, ang tatay mo, si Bobby, naging kaibigan ko, eskwela ko yun. Naging congressman, naging senador, naging sekretary ng DILG. Pero hindi nasangkot ang pangalan sa korupsyon katulad ng involvement nyo ngayon sa 19th Congress. Ang kakapal ng mukha nyo. At tapos ngayon sasabihin mo dapat kontrolin. Bakit? Hindi mo ba alam na pagsasalikan batas ang sinasabi mo? Sapagkat freedom of expression, freedom of speech and expression cannot be abridged. Iyan ay nasa Bill of Rights. Pagkatapos sasabihin mo, kontrolin mo ang mga vloggers dahil wala namang
There is no freedom that is absolute. Totoo yan. Pero, pagka corruption ng public officers ang inaatake ng mga vloggers, that is absolute. In the sense that public interest is involved. Kung ayaw mong maatake ka, barbers, huwag kang maging public officer. Yun ang dapat. Huwag kang balat sibuyas. Balat sibuyas ka, corrupt ka naman. Gago ka. Nung panahon ni Duterte, sabi mo, pasalamat tayo, nagkaroon ng Pangulo na nagkaroon ng war on drugs. Kaya nalinis ang ating lipunan sa mga illegal na droga. Kaya sabi mo, pagkatapos ngayong panahon ni Marcos, pinahabol mo ang Duterte dahil sa war on drugs. So sabi mo, mas maganda ang war on drugs ng kasalukuyang administrasyon. Mas maraming nahuli, mas maraming sumuko, pero walang namamatay. Tarantaduhan mo, sip-sip ka dahil nababayaran ka, putang ina mo. Kaya huwag kang magmamalinis, barbers. Gago ka. At ang mga kasamahan nila, subukan nyo. Subukan nyo pigilan. Pasa kayo ng batas. Pipigilan yung mga vloggers. Tingnan natin kung ano mangyayari. Baka mapadali kayo dyan. Ngayon lamang, nabibilang ng araw nyo. Sapagkat, kapag napatalsik ang Pangulo, ang bangag na Pangulo at ang kanyang bangag na administrasyon, tiyak kasama ang 19th Congress sa mabubuwag. At dapat talaga buwagin dyan. Dahil mga tao dyan, ang bumubuo ng 19th Congress ay mga kurap, pinaka-kurap sa kasaysayan ng Kongreso. Kaya huwag kang magmamalinis, barbers. At pakisabi mo sa mga kasamahan mo dyan sa Quadcom na hindi tumitigil ng kaimbestiga para maghanap ng butas sa Vice Presidente. Sasabihin nyo, pinangangalagaan nyo ang pera ng bayan. Kaya naubos ang oras nyo, ilang buwan na yung kahiring-hiring nyo tungkol sa 125 million na yan na confidential funds. Pero kinalimutan nyo ang mas malaking pera na nawawala sa ating gobyerno, kinukurakot ng bangag na Pangulo at ng kanyang bangag na administrasyon at kasabwat kayo dyan. Nasaan yung mga pera na yan na ayaw nung imbestigahan? Kung totoo talaga na ang gusto nyo ay mapangalagaan ang pera ng sambayan ng Pilipino, dapat yung malalaking pera na nawawala ang uunahin nyo. Yung flood controls project, ang sabi nga simula ng 2022 hanggang ngayon ay nasa 1.4 trillion na yan. Nawawala yan. Yung gold reserve ay bininta, 129 billion. Nasaan yan? Yung 90 billion sa PhilHealth, yung unprogrammed funds, 700 billion, yung Maharlika funds, 250 billion. Ba't ayaw yung imbestigahan niya? Dahil kasabwat kayo. Pinaghati-hatian nyo na ang mga pera niya. At dahil gusto nyo matanggal si Sara Duterte sa inyong landas, lahat ng oras ninyo sa 19th Congress, inuubos nyo sa kaimbestiga kung saan napunta yung 125 million. At sinasabi nyo, nagmamayabang kayo na ginagawa nyo ang inyong tungkulin upang pangalagaan ang pera ng sampayanan. Ulul, hindi kami gago para bulahin nyo. Mga hayop kayo, ang kakapal ng mukha nyo lahat. Pinakakain nyo sa pamilya nyo. Namumuhay kayo ng maranya sa pera ng taong bayan, tapos gagaguhin pa kami. Ulul, hindi kami kahapon lang ipinanganak. Natarantado kayo. Kaya huwag kang magmamayabang, Ace Barbers. Ang yabang-yabang mo, putang ina mo. Sana pamasko sa sambayan ng Pilipino. Kunin ka ni Lord ngayong Pasko.
dahil sapagkat isa ka sa mga salot ng lipunan. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, nagagalit po tayo dahil sa gustong gawin ni Ace Barbers at pigilan ang mga vlogger sa kanilang pagbubunyag ng mga kabulastugan ng mga lingkod bayan na hindi naglilingkod ng matapat sa ating sambayan ng Pilipino. Kaya po tayo nagagalit at pasalamat po tayo mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, na mayroon pong social media na kung saan na ipararating ng mga vloggers na hindi kayang bayaran upang maipaalam sa sambayanan ang katotohanan na nangyayari sa ating pamahalaan. Alam po natin dyan, maraming vloggers na nababayaran at ito ang gusto ng bangag na administrasyon. Kasama po dyan yung 19th Congress. Kaya inuulit natin, Barbers, hindi pwede yung sinasabi mo. At kung yan ay gagawin nyo, kasi mga tago kayo, subukan nyo magpasa kayo ng batas. Tingnan natin kung papayagan kayo ng sambayan ng Pilipino. Baka gusto nyo mapadali ang inyong pabilisan kung saan kayo naroon ngayon. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, pansamantala po, wakasan natin ang ating talakayan ngayong umaga. Marami pong salamat.